at may kasamang sintomas. Bigyan sila ng doctor-recommended Biogesic for Kids. May micronized technology, diretso sa lagnat para diretso galing. Safe pa. May Biogesic tablet din para sa ating mga mommies. Biogesic, the authority in headache and fever. At para sa nangunguna sa news and information sa umaga, nood lang ng unang hirit. Nagbabalik ang unang balita, mga igan, 5 ang sugatan sa pagtagilid ng isang bus sa South Luzon Expressway. Mabilis umano ang takbo ng bus kahit madulas ang kalsada dahil sa ulan. Narito ang exclusive report ni Victoria Tulad. Basag ang salamin ng likod ng bus ng HM Transport Incorporated matapos tumagilid sa kahabaan ng South Luzon Expressway. Sa videong ito, makikita ang pagkahilo ng mga pasahero ng bus matapos ang aksidente. 5 sa kanila ang agad isinugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Walang mga sugat ang 20 iba pa, pero isinailalim pa rin sa pagsusuri para masigurong ligtas. Kabilang sa mga itinuturong dahilan ng aksidente ang mabilis na takbo ng bus at madulas na daan dahil sa ulan. Madulas ang kalsada tapos medyo may nasundan silang mabagal. Dito sa lane to, nag-apply sila ng caution brake. Pag-apply nila ng caution brake, nag-skid siya. Nataranta lang yung driver, natanda na yung driver eh. Kasi kung umikis ng konti, dapat binitawan niya yung preno. So nawalan siya ng kontrol? Wala siya ng kontrol. Nagsikip ang daloy ng trapiko sa expressway dahil sa aksidente. Medyo natagalan kasi bago na itayo ang bus. Hinala ng mga otoridad, mabilis ang pagpapatakbo ng driver sa bus. Makikita nyo nga sa aking likuran na basag ang salamin nito sa unahan. Ito ay matapos mahulog ang bus sa kanal. Kwento ng mga pasahero, agad daw tumakas ang driver ng bus na kinilalang si Ronald Conejos. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to property. Hindi naman makapagsalita ang konduktor ng bus na masakit daw ang dibdib. Pero ayon sa kinatawan ng HM Transport Incorporated, napatunayan po yung driver ay nagkamali. Ano pong gagawin natin? Tatanggalin na ho namin. Siniguro naman ng pamunuan ng HM Bus Transport, tutulungan nila ang mga biktima. Payo ng mga otoridad sa motorista, iba yung pag-iingat sa pagmamaneho lalo na kapag umuulan. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Dalawang tumatawid na dalagita sugatan matapos mabangga ng multicab sa Ross Boulevard, Maynila. Arestado naman ang driver ng sasakyan na nagtangkapang tumakas. Darito ang exclusive report. Dante Perez. Galos at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot ng 12 anyos na si Katrina Martinez. Malaking sugat naman sa mukha ang sa 14 anyos nitong kaibigan na si Janine Victoria. Matapos silang mabangga ng humahagibis na multicab pasado alas 11 kagabi sa may Rojas Boulevard sa Maynila. Galing daw ng Raha Sulaiman ang dalawa at papunta sanang Baywalk, kasama ang iba pa nilang mga kaibigan ng maaksidente. Pagkatawid po namin, bigla pong mabagal pa po siya, tapos yung palabay po kami, bigla po siyang bilisan takbo. Pero imbis na tulungan ng nakabangga ang magkaibigan, humarurot ito patakas. Tiyempo namang nagpapatrolya sa lugar ang Regional Public Safety Battalion ng NCRPO, kaya nasa kote ang 23 anyos na driver na si Emroy Vidal at kasama nito. Isinugod rin nila ang mga biktima sa ospital ng Maynila. Inaharam po sila ng tao, pero tinutuloy pa rin nilang takbuhan yung biktima. Inamin niya na mabilis ang patakbo niya, pero malayo pa raw ay bumusina na siya. Pero tumawid pa rin daw ang magkaibigan, kaya niya nahagip. Wala rin daw talaga siyang balak na tumakas noong una. Yung mga babae po, marami po sila. Dire-diretso po silang tumawid. Ay alam naman po nila na may sasakyan na. Tapos dire-diretso pa rin po. Busina po ako ng busina, pumreno na ako. Hindi po naabot ng preno ko. Natakot lang po ako kasi baka maano po ng amo ko. Tanggalin po ako sa trabaho. Nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injury si Vidal. Yan ang unang balita mula sa Maynila. Dante Perello, reporting. Mahigit 100 motorista na nagmamaneho ng walang headlights, pinagsisita po ng MMDA. Ang ilan sa mga nahuli umalma sa paghigpit ng ahensya. Mula sa Makati City, may live report si Dano Ticumpo. Dano.
Igan, matapos ang smoking ban at ang vehicle tagging scheme, mga nakapatay, sira at hindi ginagamit na headlights naman ang pinunteriya ng MMDA. At sa operasyon nila kagabi, halos 120 sasakyan ang nasampulan. Mula alas 7 hanggang alas 10 kagabi, ikinasa ng mga tauhan ng MMDA ang kanilang operasyon laban sa mga motoristang ibinibiyahe ang sasakyan ng nakapatay, sira o depektibo ang headlights. 500 piso ang multa sa mahuhuling nagmamaneho na nakapatay ang headlights for first offense. Bukod sa preno, isa rin na may sabit na headlights sa karaniwan ng pinag-uugatan ng aksidente. Ang ilang mga motoristang nahuli sang-ayon sa pinag-ibayang pag-iikpit ng MMDA, pero ang iba naman umalma. Bakit daw bigla-biglang nanghuhuli ang ahensya, gayong hindi naman daw muna sila sinabihan? Nasa interest para hindi masilaway na sa likod, pinapatay namin talaga ilaw. Kasi pag tumatakbo ka naman, siyempre hindi ilaw. Kasi ngayon lang yung date, di pa namin alam to na bawal na pala rito eh. Matagal na yun. Ngayon ko lang ito sa pinatay sa may sa may stoplight eh. Igan, paglilinaw naman ng MMDA katulad nga ng smoking ban sa mga pampublikong lugar ay ipinapatupad lang ng ahensya ang mga batas na matagal nang naipasa, tulad nga nitong batas laban sa pagmamaneho ng nakapatay, sira o depektibo ang headlights. Yan muna latest mula rito sa Makati. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nagulat po live mula sa Makati. Pangulong Noynoy Aquino nakabalik na ng bansa matapos ang kanyang 4 na araw ng working visit sa Amerika. Sa kanyang pagdating kanina pasado alas 2 madaling araw, ibinida ng Pangulo na kumpiyansa siyang mamumuhunan sa bansa ang ilang kumpanya sa Amerika. Isa rito ang planong pag-invest ng 2 US company sa coconut water o buko juice ng Pilipinas na lumalaki ang demand sa Amerika at Europa. Umaas ang Pangulo na lilikha ito ng mga bagong trabaho lalo na sa kanayunan. Target din daw ng administrasyon na mapataas pa ang credit rating ng bansa para makaakit ng mga investor. Sa totohanan po, mas angkop nang sabihin na mapanyag ang kumpanya na ang Pilipinas upang makaangkas sa pag-angat ng ating ekonomiya. Inaasahang babagsak pabalik sa mundo ang isang hindi na gumaganang satellite ngayong araw. Ayon sa NASA, 14 na taong ginamit ang Upper Atmosphere Research Satellite para sukatin ang ozone level at iba pang kemikal sa atmosphere. Dinala ito ng Space Shuttle sa kalawakan noong 1991 at itinigil na pagganahin noong 2005. Magpipira-piraso raw ang satellite pabalik sa daigdig. Ayon sa Orbital Debris Program Office ng NASA, aabot sa mahigit 150 kilo ang pinakamalaking piraso ng satellite. Pagpapanatag naman ng NASA sa dagat o sa isang uninhabited region daw inaasahang babagsak ang hindi na gumaganang satellite. Isang bus ang nahulog sa highway sa China. Dead on the spot ang 7 pasahero habang sugatan naman ang 51 iba pa. Karamihan sa mga sugatan malubha ang lagay. Matapos mahulog, tumagilid ang bus at nayupi ng husto. Nasira rin ang may 100 metro ng bakal na harang sa kalsada. Inibisigan pa ng otoridad ang sanhi na aksidente pero ayon sa driver, nawalan siya ng kontrol dahil madulas daw ang daan. Oras na para sa unang chika. Darito na po si Luan D. Luan! Salamat, Igan. Kapuso star na si Bianca King na starstruck sa American Idol Season 10 finalist na si Casey Abrams. Inamin ni Bianca na big fan daw siya ni Cassie. Si Cassie raw ang sinuportahan niya sa American Idol Season 10. Active din daw siya sa pag-tweet sa idolo. At nitong ang Wednesday, ang wish ni Bianca, nagkatotoo na ng personal silang magkita ni Cassie. Nag-LRT at MRT para ang aktres, makarating lang daw agad siya sa Smart Araneta Coliseum kung saan idinaos ang concert ng AI. Sabi nga ng mga followers ko sa Twitter, ang haba daw ng hair ko. Hindi, pero sa totoo lang, para lang talaga akong normal na fan. Kung ganito yung pakiramdam ng mga taong pupunta sa akin pag may mall show ako, pag binibisita ako sa taping, ganun din yung naramdaman ko. Carla Abellana rumampa ng naka-wedding gown sa isang fashion show. Aminado si Carla na pangarap niya talagang makapagsuot ng traje de boda. Pero malayo pa raw ito at hindi pa raw nila napag-uusapan ng boyfriend niya si Jeff Eigenman ang pagpapakasal. Ang wedding gown na inirampa ni Carla ay design ni concert queen Pops Fernandez. Umani ng papuri si Pops para sa natatangi niyang collection.
Coming up, Lovey po nag-sorry daw sa mommy niya nang mapanood ang love scenes niya sa My Neighbor's Wife. Yan ang chika ko mamaya, kaya tutok lang. At ang hirit namin mamaya, lalaki patay sa pamamaril sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Isa sa mga presong pumuga sa QCPD Station 5 na huli na. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Happy Kakanin Day tayo today mga kapuso. Nagbabalik kami sa Caloocan kung saan kasama ko na si Ma'am Sally. Siyempre, bukod po sa pwede niyo po ito ihanda sa inyong Noche Buena o di kaya sa Christmas, eto po, pwede niyo rin pong gawing business. Ngayon ang ituturo sa atin ni Ma'am Sally ay ang paggawa ng maha mais. Ma'am,